June 22 to July 22. Cancer. Hulaan natin ang kaplaran mo ngayon 2025. Mensahe. Unang mensahe para sa January to June. January, February, March, April, May, at June. Tapos, message naman para sa yung December to July. July o December. July, August, September, October, November, December. Ang una, yung mensahe, sumisimbolo ito sa yung mga past memories, mga naiisip mong dapat gawin. Sumisimbolo sa emotion, relation, partnership, ganon. Tinatawag to na revisiting the past. Revisiting the past. Childhood memories. Innocence. Joy, innocence, and balance. Yun nga. Sumisimbolo sa iyong nakaraan. Una, yung January mo, meron ka dito na passion na nahahawakan na. Nasa kamay mo na, kailangan ng action. Ito yung tapos na yung mga paghihintay mo about sa iyong passion, ambition. Kailangan mo nang simulan ngayon yung mga pagsubok na darating. Yung mga pagsubok na yun, nalampasan mo na. Tapos, kailangan na ng action. Yung pangarap mo na makakamtan mo na, kasi ngayon January mo makakamtan yun kung may action na darating. Actionan lang. Tinatawag tong burden, extra responsibility, hardworking, completion, exhaust, yun nga, para may pasan ka dito. Pinapasan mo yung passion. Natapos na. Sobrang hirap nito. Then, pagdating mo ng February, meron ka magandang mangyayari sa'yo. February. Ito tinatawag na Empress. Tinatawag tong fertility, creativity, creative expression, harmony, balance, relationship. Tumutukoy ito sa pag-uusbong. Ibig sabihin, pag sinimulan mo na yung passion na ginagawa mo ngayong July, February, may resulta na. February. Yun ang ibig sabihin. Tapos pagdating mo ng March, merong pagbabagong darating sa'yo. Kasi dun sa lugar na napuntahan mo, puro problema ang nangyayari. Kailangan mo nang umalis dun para sa iyong pagbabago. Pag di ka kasi umalis dun sa lugar na puro problema na nararanasan, hindi maaalis yun. Kasi di ka pa makakaalis eh. Kailangan mo umalis para sa iyong pagbabago. Tinatawag tong sudden change, upheaval, chaos, revelation, awakening o freedom. Yun nga, kalayaan at pagbabago. Tapos pagdating naman ng April,
magkakaroon ka ng new beginning sa iyong desisyon. Meron kang desisyon na pag-iisipin na pagsisimulan. Maganda to sa darating. Magandang darating to sa April. Sumisibulo ang hawak mong espada at taas noo. Ibig sabihin confidence ka dito about to sa iyong new idea, curiosity, new beginning, new way of communicating, and caution. Yun nga. Then pagdating mo ng May, meron kang magandang mangyayari nito. Magkakaroon ka lang ng compassion, influence, gentleness, inner strength at courage. Sa darating na May, para may hamon kang darating dito na kayang-kaya mo din lampasan. Then pagdating mo ng June, magkakaroon ka ng financial loss o kailangan mong humingi ng tulong. Sumisimbolo ito sa iyong trabaho, kalusugan at mga material na bagay. Kaya pananalapi, lack of mindset, poverty, isolation, takot na mangyayari ngayong June. Yung barahang to sumisimbolo sa iyong paglalago sa January. Ibig sabihin ng barahang to. Kasi nung una mo pa dapat to ginawa, ngayon mo lang gagawin. Sisimulan. Ibig sabihin. Then pagdating ng July to December, magkakaroon ka ng pagtuturo dito. Kailangan mong turuan. Tinatawag tong hierophant o parang guro, simbolo ng guro. Ang July mo, galing ka pa lang dito sa June, di ba? Na parang kailangan mo ng financial loss. Pagdating mo ng July, matatapos mo yun, pero may parang painful na darating sa July. Matatapos mo yung problema, pero parang ang hirap ng pinagdaanan mo nung June para matapos yun sa July. Tinatawag tong painful ending, deep wounds, betrayal, loss, crisis, betrayal, acceptance. Ganun nga. Masakit na pagtatapos. Then, pagdating naman ng August mo, ang swerte mo. Swerte na magkakaroon. Kaya pala kailangan mong turuan ang sarili. Parang sinisimbolo turuan mo ang sarili mo dito. Tinatawag to na wheel of fortune. Sa lahat na pagpipilian mo, maswerte lahat. Walang dito. Sumisimbolo ito sa iyong pagdidesisyon na tapos pagpipilian sa ruleta ng buhay mo. Tinatawag tong good luck, good karma, life cycle, destiny, a turning point, luck, opportunity, mga darating sa iyo na mga ganda, opportunity. Then pagdating ng September, ikaw ay magkakaroon ng new financial ulit. Career opportunity, manifestation, abundance, and strategy. About to sa
iyong material na bagay, trabaho, or kalusugan na pinag-iisipan. Then, pagdating mo ng October, ganon. Parang meron ka dito ipon. Magkakaroon ka ng ipon. Tinatawag tong wealth, success, practicality, stability, security, authority, and leadership. Magiging successful ka sa buhay. Ibig sabihin nito, sa October, parang yung may hinahawakan ka dito na pwedeng naging successful sa buhay. Pwedeng sa pamilya, pwedeng relation mo naging successful, na ganun, na pinoprotektan mo, naging successful sa buhay. Pwedeng ikaw naging successful. Then, pagdating mo ng November, magkakaroon ka ng new beginning sa iyong passion, ambition sa buhay. Magsisimula ka. Tinatawag tong inspiration, new opportunities, growth, paglalago, potential, courage. Yun nga. Then, pag December, parang maglalakbay ka nito. Yung passion mo. Magkakaroon kayo ng paglalakbay. Na meron din na paghahamon, challenges na darating. Pero kayang-kaya. Mabilis lang. Tinatawag tong energetic, pursuit, adventurous spirit, energy, passion, inspired action. Yun lang ang nangyari. Pero napakaganda. Galing ka sa pagsubok, pero malalampasan mo din. Mas maganda ang manalangin tayo sa Diyos para protektahan din tayo sa pang-araw-araw, lalo ng mga pamilya natin.